Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Hello, good morning po sa inyong lahat mga nakaantabay dyan sa ating live dito lamang po sa Punto por Punto. At ngayon po, straight to the point po tayo at may topic po kung tatalakayin ngayon patungkol kung paano tayo dinidenggoy, no? Ng mga Seventh-day Adventist pag ginagamit nila ang Marcos 2:27. Nung una ito pinaliwanag ko lang, no? Pero dito talagang may ebidensya tayo kung paano sila magturo gamit ang Marcos 2:27. Paano nila nililin lang yung mga tao na kikinig sa kanila kapag ito'y kanilang sinasalaysay. So, pakinggan natin yung sinasabi to ni Julito Daig. Ito isa sa mga na-review ko na video naming dalawa kung saan is talagang maririnig ninyo kung paano nila tayo dedenggoyin. Pakinggan muna natin si Julito Daig. Bira! Karon ka. Ingon ang Biblia. Ingon ang Biblia. Nagihatag sa Dios ang adlaw igpapuhulay alang sa tao. Wala na mabasa na. Kuyon ka ni dili. Dili ko mo yun kay wala mabasa na nga alang sa tao. Hala ka. Alam nyo ba't ko ginawa yan? Ba't ko ginawa yan? Kasi alam ko na ang strategy ng Seventh-day Adventist dyan. Puputulin nila. Kaya sabi ko, walang mabasang ganyan. Pag hindi mo itutuloy, talagang walang mabasa. Dahil may karugtong yan eh. At hindi ginawa ang tao para sa kabutihan ng Sabat. Sa Bisaya niyan, sa Bisaya, pakinggan nyo ha. Hoy, mabasa. Huwag ako mabasa. Ha? Huwag ako mabasa. Ang ibudang dia alang sa kaayuhan sa tao. Hala Ang tao, Ang sabi ko, ang mabasa dyan, alang sa kayuhan sa tao. Sabi niya, halaka! Halaka daw, halaka. Lipat-lipat na to. Lipat-lipatan dyan. ako dewason. O ang tao wala buhata alang sa adlaw ipatahulay. Kung sa easy to read version pa na. Yung siya galipat-lipat ko nung ko. Kung mong galipat-lipat, siya may galipat-lipat kay iyang putlon. Yung lipat-lipat kasi sa Tagalog, ano yun eh, nanloloko, nililin lang, no dinidenggoy, yun. So, dinidenggoy ko raw yung mga tao, pero ang totoo, siya nang dinidenggoy kasi pinuputol niya. Ating ang basahin sa Biblia kung wala ba yung sinasabi ko. Sabi dito, og miingon pagayod si Jesus, gihimo ang adlaw nga ipapahulay alang sa kaayuhan sa tawo. Sabi niya, hello! Sabi niya, ilipat-lipat! Ano yan? O bakit nandyan? O alang sa kaayuhan sa tawo. Wala himua ang tao alang sa kaayuhan sa adlaw ipapahulay. Ano ba yan sa wikang Tagalog? Ito ba kasabi sa Tagalog? At sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. So yung sinasabi ko, hindi pang loloko yun. Ha? Ang problema lang kasi, pinuputol lang niya. Dahil ayaw niya ibabasa yung karugtong. Ating balikan si Julito Daig sa kanyang mga sinasabi.
people were not made to be ruled by the Sabbath. Wala ko ba? Follow up. Ayun. Ang ginamit ko naman ito, yung easy to read version. People were not made to be ruled by the Sabbath. Okay, at ito yung ating pakita. Ayan. Then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Alam nyo yung grammar dyan na to be ruled by the Sabbath, binabago pa ni Julito. Napaka-simple lang naman ng English eh. At sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, ang araw ng Sabat ay ginawa para tulungan ang tao. Ang mga tao naman hindi ginawa para mapasailalim sa kautusan ng Sabat. To be ruled by the Sabat. Sabihin, hindi siya ginawa para mapasailalim ng kautusan ng Sabat. Yon. Ngayon, ito itong binabago ni Jolito. Pakinggan nyo. Ang kanyang gigamit sa Marcos 2:27 sa easy to read version noon niya itong nabasa. Muli kayo maganagutan ako ni mo, daghan mag-explanation. Dili, Nagtubag kami bitaw no. ko. Nagtubag bitaw ko. Naginina na mo itinubag isa ka oras. Sabi niya, kanina po na ako sagot isang oras na. Minuto lang naman ang pagsagot. Ito lang katumbas sa kanya isang oras. Hindi makapasok yung kanyang hindi makapasok yung kanyang masamang pinaplano. Straight to the point. Ito, naano siya doon, nasa lakab siya doon. Kaya nga sinasabi sa Marcos 2:27 sa easy to read version, people were not made. Hindi pala ako marinig. Okay, no, balikan natin. So, kitang-kita naman doon sa naturang video na nahihirapan siya kasi hindi makapasok yung kanyang argumento. Yung argumento niya pinaghahandaan, hindi makapasok. Yung masamang paraan ng argumento na binabalak niya, hindi nakapasok. Bakit? Ang matibay ko pinanghawakan dito, yung sinasabi sa easy to read version, then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. So, hindi ginawa ang tao para mapasailalim ng kautusan ng Sabbath. Tuloy. Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Sumpay. Ang pangutana. Ayan o. Hinihingan ko siya anong karugtong. Kasi binabasa niya, ang araw ng Sabat ay ginawa si kabubuti ng tao. Ang tanong, Iwas ang sumpay. ang tanong, ano yung karugtong? Pinapadugtong ko sa kanyang karugtong kasi ang mga Sabadista, takot at takot basahin yung karugtong. Na? Ang mga Sabadista, takot at takot na basahin ng karugtong. Iwas ang sumpay. Dili, para sa tao man. Unya, gigon dili nga para sa... Ayan, rin. Talagang ayaw niya idugtong. Hindi, para sa tao man. Para sa tao, tama, para sa tao nga. Pero ang tao ba ginawa para mapailalim ng Sabat? Kasi ang mga Seventh-day Adventist, nasa ilalim ng kamay ng Sabat. Kahit pag graduation ng kanilang anak, basta nangyari ang graduation sa Sabado, hindi nila ipapagraduate ang kanilang anak. Kahit palaki ng award, dahil nagsumikap sa pag-aaral, maraming mga medals na nakaantabay doon, hindi nila papapasuhin yung bata kasi nagkataon Sabado. Straight to the point. Sa madaling salita, lahat ng Seventh-day Adventist were made to be ruled by the Sabbath. Ay, mali pala yung term were made. Yung mga yung mga Seventh-day Adventist pala, ang ginagawa nila, they were ruled by the Sabbath. They were ruled by the Sabbath. Di pa sila ginawa para may ruled by the Sabbath.
Straight to the point. They were ruled by the Sabbath. It is their choice to be ruled by the Sabbath. It is their choice to choose themselves to be ruled by the Sabbath. Ang sabi sa Biblia, people were not made to be ruled by the Sabbath. Kita nyo? Kita nyo? So yan yung kamalian ng mga Seventh-day Adventist. Ating ituloy ang video. Tao ka dili. Magbuot ka na. Ikaw na may buutan na. O yan. Ang tanong niya sa akin ngayon, tao ka ba o hindi? Irrelevant ang tanong. Kasi marami namang Israelitang mga tao, inutusan na gumawa ng mga kautusan, pero yung mga Seventh-day Adventist hindi naman nag-o-observe. Halimbawa, ang Israelita inutusan na mag-celebrate ng Passover. Sa Seventh-day Adventist, wala silang Passover. Wala. Oh. Yung kanilang mga piyesta ng mga Israelita, utos ng Panginoon yun sa tao. Sa tao. Kasi mga tao mga Israelita eh. Pero wala mang SDA na gumagawa niyan. Straight to the point. Oh. Sa Exodo 25:18, ang Diyos nag-utos sa tao na gumawa ng rebulto ng anghel. Ang mga Seventh-day Adventist hindi gumagawa niyan dahil ang kanilang sagot, hindi naman ako si Moises. Straight to the point. Tao inutusan eh. Ibig sabihin ba, sa inyo si Moses lang ang tao, kayo hindi kayo tao. Straight to the point. Kasi siya lang yung gumawa. Hindi ba? Yan yung kanilang paraan. So, pakinggan ba natin si Julito sa mga pinagsasabihin nito? ang atong sabot way lipat-lipat. Noon sa mga di man nalipat-lipat kay ang atong punto rin tao bakaw dili. Sa basa sa to? No. May usapan kami, walang lokohan. Nagsabot nga walay lipat-lipat. Sabi niya, hindi kita niloloko. Huwag ka kagilipat. O, tuloy mo ang basa. Nangutana ko nimo ay pagbuot sa kupangutana. Ayun. Gusto ko na ituloy niya ang pagbasa dahil ang sagot ko ay nasa karugtong ng kanyang binasa. Sabi niya, huwag mo pakialaman ng tanong ko. Sumagot ka na lang. Ay hindi, basahin mo muna yung karugtong bago ko sasagot kasi may karugtong yun eh. Bago ko sasagot, basahin mo muna yung karugtong para yung sagot ko mailagay ko sa karugtong. Ang problema kasi, ayaw niyang ibasahin yung karugtong para yung sagot ko magiging salungat sa karugtong. Straight to the point. Ayan. Ito malaki problema ni Julito dito. Tuloy. Pagayuhan sa tao. Ikaw na may imutudlo sa kupangutana noon sa mga ikaw na lay mangutana ni ron. Sabi niya, tinuturuan ko daw siya kung paano siya magtanong. Hindi ko siya tinuturuan kung paano magtanong. Ang sabi ko lang sa kanya, ituloy niya bago siya magtanong. May karugtong eh. Ituloy niya muna bago siya magtanong. Hindi yung puputulin niya tapos doon siya magtatanong. Tapos ang gusto niyang isagot ko, salungat sa karugtong. Straight to the point. Kaya na, magtatanong siya, kailangan hindi salungat sa karugtong. Magtanong siya. Kinggan nyo. Akong basahan be. Tubaga. Tao ba ka dili? Ayun. So, babasahin ko yung karugtong, ayaw niya. Sabi niya, sagutin mo. Tao ka ba o hindi? Straight to the point. Ngayon, pag sa kanila binaliktad yan, hindi sasagot ng tama yan. Straight to the point. Sinong Seventh-day Adventist ang papayag na tanungin ko ng ganyan? Sino Seventh-day Adventist? Tao inutusan, pero tao ka, kasama ka. Sinong Seventh-day Adventist ang papayag sa akin? Tatanungin ko siya patungkol sa ceremonial. Utos ng Diyos sa tao. Ginagawa nyo ba? Pag sinabi nilang hindi, tanggap mong hindi ka pala tao. Straight to the point. No. Tinitiyak ko walang Seventh-day Adventist ang kakasa sa sa baliktaran challenge na yan. Straight to the point.
Kaya ayaw nila idugtong, karugtong. Ganyan ang kanilang paraan para denggoyin tayo. Kaya ingat kayo talaga pag may SDA na padpad sa inyo, nag-Bible study, ingat talaga kayo. Dahil expected, may halong panluloko ang mga turo niyan. Tuloy. Ako na. Ako masahon. Marcos 2:27. Ako masahon na. Oh, Kuya, wala basahon na. ako. No, nagbasa man ka nga. Ang akong pangutanan nimo tao ba ka o dili? Oh, see? Straight to the point. Ayaw ni Jolito na bigyang linaw ko yung talata. Babasahin ko para mabigyang linaw, para ma-contextualize. Ayaw ni Jolito i-contextualize yung talata. Nilang gusto niya, sagutin na lang siya sa kanyang katanungan na deceiving. Straight to the point. Ha? Deceiving yun. Bakit deceiving? Irrelevant question. Dapat ang tanong niya doon, ganito, tanggap mo ba na ang Sabat ginawa sa tao? Tanggap mo ba yon o hindi? Dapat yon ang tanong niya. Pasasabihin ko, tanggap ko naman yon. Pero ang tao, hindi ginawa para sumunod sa Sabat. Ha? Bakit sinabi ko na ang tao, hindi ginawa para sumunod sa Sabat? Ano? Yan ay nasa Roma 14. Ating basahin ha. Roma 14. Wait lang. Ating silipin dito. Roma 14:5 ba yun? I-double check ko muna ha. Roma 14:5. Okay. Sabi ganito. May mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na yan. Ang bawat tao ang bahalang magpasya. Ngayon, sa ating panahon, merong 3 Sabbats sa Jerusalem. Sabi ng the World Book Encyclopedia, Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Okay, mas maganda na ating silipin na lang para meron tayong may pakitang batayan. Ito yung sinasabi ko, referensya. Hindi ka gumagawa ng kwento, meron kang batayan. Ang referensya means batayan. Hindi siya gawa-gawa. Tingnan ninyo wait lang. Ito. Yan. Ito ko si screen. Yan Ito ay nasa The World Book Encyclopedia, Volume 11. Volume 11 ito. Sa article na Jerusalem. Sabi ganito, Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Friday for Muslim, Saturday for Jewish, Sunday for Christians. Yan na. Ano daw? Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Ibig sabihin, sa ating panahon ngayon, mayroong 3 Sabbats. Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christian. Ano nga sabi ni Apostol Pablo? May mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. May tao namang pare-pareho lang ang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na yan. Sa madaling salita, magpapasya ako dahil ako'y tao, magpapasya ako kung aling Sabat ang pipiliin ko. Basta ang Sabat nakakatulong sa tao. Yan na? Ang Sabat nakakatulong sa tao, pero ako ay tao, ako ang pipili. Hindi ako yung magiging under, baliktad. Ako yung tao, ang Sabat ginawa para sa kabutihan ko, pero ako ang pipili kung anong Sabat ang gustuhin ko. For example, ginawa ang cellphone para sa kabutihan ng tao. Tama! Ginawa ang cellphone. Hindi ginawa ang tao para sa kabutihan ng cellphone. Tutusin nga
Anong silbi ng cellphone kung walang tao? Ha? Di naman marunong mag-cellphone yung mga hayop. Hindi naman marunong mag-cellphone yung mga isda. Oh. Kaya anong silbi ng cellphone kung walang tao? Oh. At kung walang tao, sino mag-iimbento ng cellphone? Diba? Ngayon ganito, ang cellphone ginawa para sa tao, para sa kabutihan ng tao. Pero hindi ginawa ang tao para sa kabutihan ng cellphone. Sa madaling salita, ang tao may karapatang mamili kung anong cellphone ang gugustuhin ko. Ito bang cellphone na ito? Ito ba? O ito? Kala nyo sira? Hindi sira yan, oy. Oh. O yan, oh. Hindi sira yan. Oh. So, ako mamimili kung alin sa mga cellphone na ito ang gugustuhin ko. Kasi hindi naman ako ginawa para mapasailalim ng cellphone. Ang cellphone ginawa para sa ikabubuti ko, pero hindi ako ginawa para sa ikabubuti ng cellphone. Kaya ako ang pipili, alin sa dalawang ito ang gugustuhin ko. Ganun lang kasimple yon. Ganun lang kasimple yon. No? Kaya, hindi ko alam ba't ayaw intindihin ni Julito. Tinahanapan pa ng paraan para gibain ang argumento. Ating ituloy si Julito. Akong basahon lagi kaya sumpay mo ko dire ang tao wala gibuhat para sa ade papahulay. Ang tao wala gibuhat para sa ade papahulay. Sa easy to read version mabasa diha, people were not made to be ruled by the Sabbath. Mao lagi ang ako pangutana ang ako pangutana likayan man nimo. Oy, likayan daw. Hindi iniiwasan. Gusto ko nga ituloy mo eh. Tingnan nyo ha. Kasi kung sabutin mo nang wala buhata ang tao para Kaya nga dito sa parte ito, tinatanong ko siya kung naman siya. Ano ang ibig mong sabihin? Kasi kontra ka ng kontra eh. Ano bang ibig mong sabihin na hindi ginawa ang tao para sa araw ng Sabat? Anong sagot niya? ade papahulay. Sabutin mo na. Ang gipasabot diha, wala buhata ang tao para sa adlaw igpapahulay. Ang gipasabot, samag example nga ang kabaw wala buhata para sa tunaan. Yan. So, ang example niya doon sa ang tao hindi ginawa para sa Sabat, ang sample niya, ang kalabaw ay hindi ginawa para sa, ano ba Tagalog doon, tunaan? Yung bang lubluban ng ano, yung putik ba na lubluban ng kalabaw, sa amin doon, tawag sa Bisaya doon, tunaan. Hindi ko alam kung Tagalog tunaan. No? So, ang kalabaw, hindi siya ginawa para sa tunaan. No? Pero ginawa ang tunaan para sa kalabaw. Tama. Ang tunaan ginawa para sa kalabaw. Para ang kalabaw merong mapag-swimmingan na putik. Ngayon, ang kalabaw naman, hindi ginawa ang kalabaw ng Panginoon para sa putik na yun. Tama. Pero paano niya papaliwanag ni Julito Daig? Una. Tagag sample ba para matinaw? Tagag sample para matinaw. Yan o. Ang tunaan, gibuhat siya para sa kabaw. Dili ang kabaw para sa tunaan. Bot ipasabot nga dili ang gitawag o pulo sa tunaan ng kabaw. itagaan tagag sample. Nga sample ana, ang kabaw joy moadtos tunaan, dili ang tunaan magsunod-sunod sa kabaw. Ang adlaw Ayan, oh. Ang kabaw, Joy, mo ato sa tunaan, dili ang tunaan ni magsunod-sunod sa kabaw. Tama naman yon. Pero, dili lang mag-focus ang kabaw sa usa lamang katunaan. Naipagbuot ang kabaw, nga mupili og laing tunaan. Gets mo? Tingnan nyo ha. papulay gisit siya sa Ginoo 70. Bot pasabot dili ka pwede mo pili kay wa man buhata. Ito na yung problema niya. Sabi niya, Na ang kabaw joy moadtos tunaan, dili ang tunaan magsunod-sunod sa kabaw. Ang adlaw ipapulay gisit siya sa Ginoo ang araw ng Sabat, sinet daw ng Panginoon sa 70. 7th day. Bot pasabot dili ka pwede mo pili kay wa man But pasabot, dili ka pwede mo pili kay wala man. buhata ang tao para sa adlaw igpapahulay. Ayun, yun ang malaki problema doon. Hindi daw ikaw ang pipili. Straight to the point.
Uy, ang kalabaw ang pipili, uy. Halimbawa, may dalawang tunaan dyan. May dalawang tunaan. Nasa kanya kung alin niya sa dalawa, siya lulublob. Hindi ibig sabihin na, maliban na lang kung isang sabat lang yung ginawa. Straight to the point. Isang sabat lang yung ginawa. Kaso lahat ng araw, pareho lang naman eh. Kaya nga doon sa original talaga ng Mateo 8:1, after the Sabbath, as the first day of the Sabbath's dawning. First day of the Sabbath's dawning. Tinangan natin, meron ba akong dokumento nun? Double check ko lang, Kasi di ko kasi alam kung may dokumento ba ako sa ganun. Pero try ko lang i-double check. Wala pala. Wala pala. Yun. So, ang kalabaw ang pipili kung saang tunaan siya loloblob. Hindi pwede na mag-focus ka lang sa isa. Yung mga Israelita naman, binigyan sila ng araw ng Sabat. 7th day. Hindi of the week. Straight to the point. Sa amin kasi, lalo na estudyante, mga Katoliko estudyante, ang klase magsisimula sa Monday. Sa Monday, magsisimula ang estudyante, anong kanyang 7th day? Sabado ba? Straight to the point. Bibilang ako Sunday, Saturday, walang klase. Wala. Monday, magsisimula. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, yung 7th day ng mga estudyante, Sunday, hindi Saturday. Straight to the point. Maliban na lang kung ang kanilang klase nagsimula sa linggo, natural ang 7th day niya Saturday. Kaso walang eskwelahan sa Pilipinas o trabaho sa gobyerno na magsisimula sa araw ng linggo. Straight to the point. Yan ang malaking problema dito ni Julito Daig. Dahil yung kanyang paliwanag, iba. Sabi niya, ang kalabaw ang pupunta sa tunaan. Tama yon. Pero ang sabi niya, na hindi mamimili ang kalabaw. Straight to the point. Doon na siya nagkakamali. Okay. So, yun na isa sa mga kamaliang ginawa ni Julito Daig sa aming talakayan. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo mga kapuntos. At paalam na po sa inyo. Naway naunawaan po ninyo. Sana next time, pag mayroon kayo nakausap na sa Seventh-day Adventist at ginagamit ng Marcos 2:27, agad nyong i-review tong video na ito para mayroon kayong idea kung paano sagutin ang kanilang mga argumento. Maraming salamat po. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point. Straight to the Point.